Kamusta po mga katambay? Muli po, ang inyong katambay po, si Katambay Manong po, dito po sa ating Tambayang Makabayan. Kinukomentohan po ni Kamanong mga katambay. Ito po, nangyari na po ang hindi inaasahan mga katambay. Ngayon po, nagbitaw na po noong nakarang araw ang ating mahal na Vice President sa pagiging Secretary po ng DepEd mga katambay. Ito po, komentuhan po natin ng mga katambay ang kanyang press con noong nakaraang araw po mga katambay. Pakinggan po natin ang ating mahal na BP Sara at komentuhan po natin mga katambay. Education champions. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment to rearing the youth. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Ayan po mga katambay, narinig po natin ang press con ni Vice President Sara Duterte. Kung talagang dadamdamin po natin at talagang hihimay-himayin, meron po mga salita ro na talagang medyo hindi na po natin saklaw mga katambay. Dahil meron po siyang mga tinuran doon na talagang hindi man niya kagustuhan na magbitaw o sinasabing sa kanya. Kung titingnan po natin yung aura sa kanyang pananalita ng ating Vice President, hindi niya po gustong magbitaw bilang Secretary ng DepEd. Malalim po ito mga katambay. Malalim na dahilan. May pressure po ito. May pressure. Kaya po napilitan pong magbitaw ang ating Vice President bilang Secretary ng DepEd. Bakit po kanya mga katambay? Excuse me po. Sa isang secretary na napakagaling, napakagaling na secretary. Sa buong ahensya po ng gobyerno natin, dito po sa Pilipinas, mga katambay, sino po ang laging #1 department nung hawakan po ng isang Vice President Sara Duterte, ang ahensya po ng DepEd? Sino po? Sa buong ahensya,
Isama na po natin ang ahensya ng presidente, mga katamay, ang Commander-in-Chief. Di ba? Bukod tangi lang, nag-iisa, ang secretary po ng DepEd, mga katambay, si Vice President Sara Duterte. Mula nung hinawakan niya po ito, lagi pong nangunguna ang ahensya po ng ito pong ating education, ang DepEd, mga katambay. Laging siya. Tapos, merong pressure yan, mga katambay. Komento ni Kamanong, may pressure sa taas, dahil sa politika. Ito po yung napakalaking kawalan po sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Napakalaki na magiging impact po ito. Yung isa mong Vice President na Secretary ng DepEd sa kabila ng Vice President na hinawakan niya yung ahensya ng Department of Education, ang DepEd, na paghawak pa lang niya, talagang sumikad na pataas ang paghawak niya, at talagang nakikita po natin ang napakalaking pagbabago po ng edukasyon at pag-handle niya po sa DepEd, mga katambay. Kasi hindi magiging number 1 ahensya yan ng gobyerno, mga katambay. Dahil hindi po nagiging number 1 po ang ahensya ng DepEd. Sa napakatagal na panahon, mga katambay, alam po natin yan. Kahit po, i-check po natin yan. Yung history ng DepEd. Napakahirap pong mag-number 1 ang Department of Education. Tanging kay Vice President Sara Duterte lang po nangyari, mga katambay. Pero, nagbitiw. Yan ang sinasabing unity team, mga katambay. Unity team na wala ng unity, mga katambay. Kasi nakita po natin di umano kung paano po i-handle ng ating pamahalaan ang pagiging unite ng bansa. Nakita nyo naman po, unite na unite. Yung mismong katandem na isa sa nagpanalo po sa ating Commander-in-Chief, hindi po naprotektahan at hindi naalagaan, mga katambay. Ang isang napakagaling na lingkod bayan na katulad ng Vice President Sara Duterte. Napakahirap pong maghanap ng isang politiko na katulad ni Sara Duterte, mga katambay, ni Vice President. Yung talagang makabayan, makabansa, at naging makabata, mga katambay. Makabata. Pero, nawala. Nawala dahil napabayaan, mga katambay. Napabayaan. Komento ni Kamanong, napabayaan ni PBBM ang kanyang Vice President na napakagaling, mga katambay. Pinulitika nila. Pinulitika, di ba? Dahil sa sobrang proteksyon at pagmamahal ni BP Sara, tama po na ginawa niya yun. Kung babalik tanaw natin, yung papasukin ng mga Afghanistan dito, na hindi naman problema ng bansa, mga talagang sanay na sanay yan sa pag-iipagdigma. At meron yung terorista sa kanilang bansa, papapasukin mo sa Pilipinas, di ba? Isa sa problema po yan na talagang nasaktan ng administrasyon ni Pangulong Marcos yan, di umano. Dahil gusto nilang papasukin ang mga refugees ng Afghanistan, na problema po ng Amerika yan at hindi problema ng Pilipinas. At kilaki-laki ng Amerika, pero ang Amerika ayaw papasukin yung problema na ginawa nila na mga Afghanistan, di ba? Ni-reject, nag-umpisa dyan, at sinundan pa ng confidential fund, mga katambay. Binakbakan nila ng binakbakan sa confidential fund ng Vice President. Ano pa? Sinama pa ang ICC, yung International Court na yan, mga katambay. Yung Criminal International Court. Kaya, napakarami pong politika ang binintang at talagang paninira sa ating Vice President. Isinama po sa issue po ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, ang ating Vice President, na sako-sakong baril daw di umano. At wala na po yata nangyari sa hearing na yan sa Senado, na ang mag-ama, ang dating Pangulong Duterte, sako rin ang dalang baril. Ganon din ang Vice President, sako rin ang baril na dala-dala ng isang babae na nagbibit-bit ng sako ng baril, mga katambay. Sako. Gaano kabigat yun. Kaya napuno na po ang salop kay Vice President Sara Duterte. Sa nakikita niya, at talagang nakikita rin po kasi ni Vice President Sara Duterte na ang pagtugon sa ating gobyerno, ay nakikita niya po yan. Wala pong pagtugon na talagang mabigat ng ginagawa ang ating
administrasyon maliban po sa ayuda. Ayuda. Lagana po ang korupsyon, di po ba? Naglalaki ang pera, nawawala. Di umano, lalo yung pinasabog ni Attorney Harry Roque na ilang bilyon ang inilabas sa ahensya ng PhilHealth na kadali-dali lang nakuha yung ganong kalaking bilyon, mga katambay. At yung korupsyon, di umano, mga katambay, na hindi natin malaman kung ano na nangyayari sa mga anomalya, mga smuggler, at lagana pang krimen, nagpapasukan ng droga, at kahirapan, kawalan ng trabaho, napakalaki ng, na inflation na walang trabaho sa ating bansa, at napakamamahal ng mga bilihin na walang nagagawang pagtugon ng ating gobyerno, magdadalawang taon na. At ano pa, bagsak ang ating ekonomiya, bagsak ang ating kaperahan, bagsak ang piso. Walang pumapasok di umanong mga investor sa ating malalaki, mga katambay. Hirap na hirap. At wala tayong nakikita di umano ng mga proyektong mga napakalalaki. Pero sa kabila nun, napakalaki po ng inutang na ng ating bansa. Hinigitan na po yung utang ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte na meron po tayong pandemya nun at meron pa tayong Marawi seeds noong mga panahon na yung mga katambay. Kaya tayo nakautang ng malaki dahil unang-una yung pandemya na ilang taon, di ba, na hindi nagpapangsyon ng ating gobyerno. Ngayon po, nakautang tayo ng mas higit pa doon sa sinasabing mga pandemya at kakagagawa ng mga terorista. Pero walang mabigat, na kinaharap ang ating bansa. Nakautang tayo ng ganong sobra-sobrang utang. Di ba? Na wala naman tayong makita ng mga proyekto ngayon na sinasabing kilaki-laki. At yung ibang proyekto naman natin, may kapitalistang mga banyaga. Di ba? Na sila nangangapital. Nahandyan pa ang San Miguel kasama sa nangangapital. Di ba mga tambay? Kaya nakikita po ng ating Vice President, yung mga tambay, na magdadalawang taon na, puro band-aid solution lang po ang nangyayari sa ating bansa. At nawawala. Siyempre, pera yan di ba? Lalo ang kamera, ang inahawakan pong pera na nasilip din po ng dating Pangulong Duterte. Kaya nasabihan din po worse at rotten constitution po sila. At ganoon din po si Miss Sasot Rogandos na natuklasan din po yung proteksyon na sila hindi pwedeng i-audit at hindi rin pwedeng basta-basta lang magbigay ng mga resibo at computation ng kanilang budget kung saan napupunta ang kanilang hinahawakan na bilyon-bilyon, milyon-milyon, daan-daang milyon. Di ba? Kaya nakikita po lahat ni Vice President Sara Duterte ang kanyang sinamahang unity, mga katambay. At talagang sa tingin niya, talagang sobra na. Dahil pati ang mismo kanyang bayan sa Davao ay napupolitika na po ngayon. Di po ba? Pinasukan po ng isang damukal na ilang batalyong SWAT o sinasabing itong mga pulis na special forces po ito. Mga pinasok po doon, mga katambay. Di po ba? Kaya matindi na po ang nangyayari po sa Davao. Sa kabila ng ang Davao very safe sa ating bansa. Halos nangunguna po yan sa buong bansa ng Pilipinas na safetiest city ang Davao. At talagang less crime at less ang droga na nakakapasok sa kanila. Pero sa kabila nun, nagugulo po ang kanilang city dahil sa politika, dahil ang nakaupo po ron ay isang Duterte. At siyempre po, nakikita rin po ng Vice President yung ginagawa sa kanyang ama, panggigipit. Di po ba? Yung panggigipit sa kanyang ama na wala namang kaso sa Pilipinas. Katulad ng yung ICC na binibintang po na wala namang isinasampang kaso sa Pilipinas. Yung mga nagbibintang na puro sa international dinadala na wala namang kalam-alam ng problema ng ating bansa. Yung International Criminal Court na yan. Pero sa hustisya ng bansa, walang isinasampa sa dating Pangulong Duterte. Alam ng Vice President yan. Kasi isa siyang abogado, mga katambay. Alam niya yan. At nagpapanksyon din ang ating batas, ang ating, ang ating mga korte, ang ating Supreme Court sa Pilipinas. Di po ba? Kaya, at nakikita rin po ng Vice President yung pagkitil sa malayang pamamahayag ng ating bansa, yung demokrasya,
dahil merong isang istasyon na wala namang problema, walang nilalabag na batas, natanggalan ng prangkisa. Di po mga katambay? Kaya nakikita po ni lahat ni Vice President po ang nangyayari sa ating bansa. At yan po ang nangyayari ngayon. Dahil lahat po ngayon ang nangyayari ay puro pamumulitika po. Ang halos tinatrabaho po ng ating gobyerno, mapunta man di umano sa Senado, mapunta man di umano sa Kamara, at ganoon din po sa administrasyon po natin ngayon. Puro pamumulitika, mga katambay. At ang isa pa, nagkakaroon din po na agam-agam ang Vice President natin dahil sa issue po na Commander-in-Chief din na hindi po sinasagot. Yung pagiging involved di umano sa kanyang droga issue, yung kanyang drug issue, mga katambay. Kaya napakarami pong problema na hindi nasusolusyonan at hindi sinasagot ng ating pamahalaan, mga katambay. Kaya ito po, ano po ang iniwan ng ating Vice President sa pagiging 2 taong DepEd Secretary? Napakaganda, mga katambay. Talagang ang laki ng pagbabago ng DepEd. Kasi, bakit ko nasabi? Lagi nga number 1. Number 1 yung ahensya niya sa buong departamento ng gobyerno. Kaya, ano pang ma-expect mo dyan? Di malaking pagbabago? Di po ba, mga katambay? Dahil lagi ka nga nangunguna sa performance mo, sa pagtupad mo ng iyong tungkulin. Di siyempre, ang pagbabago niyan ramdam na mga number 1, estudyante at mga magulang. Di po ba, mga katambay? Dahil hindi ka magiging number 1, secretary, at yung ahensya mo hindi magiging number 1 kung wala kang binatbat. Di po ba, mga katambay? Yun Kaya ito, umpisa po ito ng magiging kalbaryo ng administrasyong Marcos. Mga katambay, komento ni Kamanong, malaking dagok po ito at kawalan sa administrasyon. Dahil si Vice President na lang po ang nagdadala halos. Komento ni Kamanong, si Vice President na lang po ang halos nagdadala sa administrasyon ni Pangulong Marcos, mga katambay. Tapos, pinabayaan pa. Halos si Vice President Sara lang ang walang issue. Walang issue, mga katambay. Ginawan lang nila ng issue ang Vice President. Ginawan lang ng issue. Dahil sa politika, mga katambay. Kaya sa nakikita ni Kamanong, problemang malaki at kawalang malaki si Vice President sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya, lalong mawawala ng chance ang mga pambato ng presidente ng BBBM, lalo sa 2028, lalong napakaliit ng chance dahil kumalas at talagang wala na sa administrasyon ang Vice President. Iba po ang Pilipino, mga katambay. Ang mga Pilipino natin, ang mga Pilipino po, ang mga kabayan po natin, ang mga katambay po natin, nag-iisip na po ng performance. Performance po ang tinitingnan po ng mga Pilipino ngayon, mga katambay. Yung napapakinabangan lalo ng mga mahihirap, mga katambay. Yung mahihirap, naghihirap, ang bilihin napakataas. Tapos, napakalit ng sweldo, dadaanin mo lang kami. Ang performance lang gagawin mo sa amin, ayuda. Alam ng mga Pilipino yan, mga katambay. Kaya, kayo po, ano masasabi nyo? Ano ang komento nyo, mga katambay? Para kay Kamanong, napakalaking kawalan po ito sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Ang pagbitiw po bilang sekretary ng DepEd, ang Sara Duterte. Dahil napakataas ng rating niyan, lalo sa pagiging lingkod bayan, tinatalo pa niya sa rating ang presidente ng Pilipinas na hawak lahat ang power, ang kaperahan ay napakalaki niyang hinahawakan, samantalang ang Vice President, limitado lang ang kanyang pagiging Vice President, kontrolado ng presidente, pero sa kabila nun, laging nangunguna ang approval at trust rating, mga katambay. Kaya ito, malaking tinik at kawalan kay Pangulong Marcos, mga katambay. Ngayon pa, di ba, na nagkakawindang-windang po ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Tapos mawawala pang iyong pinakamagaling na sekretary at pinakamagaling na Vice President, mga katambay. Yan lang po, mga katambay, ang komento ni Kamanong dito po sa pagbibitiw ng ating Vice President bilang DepEd Secretary. Ingatan nawa po, mga tambay. Sa muli po, mag-upload po tayo ng mga video at maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan.
Komento ni Kamal. Ingatan nawa. Bye-bye.